Purihin ang Lord. Sino nagagalak sa Panginoon sa gabi ito? Ako po galak na galak. Hallelujah. Mabuti po si Lord. Sabi mo sa katabi mo, mabuti si Lord. Sige po, enjoy po natin yung gabing ito. Good evening po sa bawat isa and good evening din po sa mga kasama po natin sa live. Stay put lang po kayo dyan. Bago po tayo mag-start, pray po muna tayo sandali sa Panginoon. Hallelujah. Father God, we praise you, we honor you, we give you all the glory, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang aming Diyos na buhay at kailanman hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Lord, ina-acknowledge namin yung presence mo, yung wisdom mo, na siyang mangunguna sa amin sa gabing ito, Panginoon. Pawang mga salita mo lamang, Lord, ang ma-establish sa aming mga puso, O God, sa oras na ito. Apart from you, we can't do nothing, Panginoon. Pero dahil kasama ka namin, we can do all things, O Lord. Thank you so much for the strength, for the joy, for the peace, O God, na pinagkakaloob mo po sa amin. All glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen! Handa na po ba kayo? Right, sige po, mag-start po tayo. Ang topic po natin for tonight is identity in Christ. Yan. Parang hindi ako sanay dito. Baliktad. Ayan. Sige po, bago tayo dire-diretso. Tignan natin yung 2 Corinthians 5:17. Sabi po dyan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen po ba? So sabi dito, ang sino man daw po na kay Kristo ay isang bagong nilalang na. Yung dating pagkatao natin, ay lumipas na yon. Amen po ba? Tayo'y binago ng Lord. Pwede nyo po bang tignan yung mga katabi nyo? Mukha bang bago? Mukhang bago o luma? Luma pero bago. Amen po ba? So malinaw po dito sa verse na tayong mga kay Kristo ay isang bagong nilalang na po ba? Amen po ba? So ano po yung nabago sa atin? Actually, yung in Christ, yung phrase na in Christ is a terminology that is used more than 300 sa New Testament. So ibig sabihin, dinidiinan po dito na pag kay Kristo ka, bagong nilalang tayo sa Panginoon. Amen po. The new creation didn't take place in the physical realm. So, sa nagbago yon, hindi sa physical natin. Alam naman po natin, for example, di ba po, yung physical natin, nung wala pa tayong pagkakilala sa Panginoon, for example, mataba tayo. Hindi naman tayo pumayat nung tinanggap natin ng Panginoon. Amen po ba? Maliban na lang po kung magda-diet tayo. Diba po? O isa pa pong example, kung bungal tayo nung panahon na yun, di naman biglang tumubo yung ipin natin. So, malinaw po dito na hindi po sa physical yung nabago sa atin. Amen po ba? Hindi rin po ito sa soulish realm natin, which is yung mental and emotional part natin. Amen po ba? Example din po dito, for example, hindi ka ganun ka talino nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Tapos nung nakakilala ka sa Lord, di ka naman sumobrang talino. Though yung wisdom naman, nag-i-increase naman yan habang tumatagal, habang nag-aaral tayo sa Panginoon. So malinaw po na hindi rin po sa soulish realm yung nabago sa atin nung kumilala tayo sa Panginoon. Amen po ba? So hindi sa physical body, hindi sa soulish realm naman natin. The new creation takes place in the spirit realm. So dito natin tayo focus dun sa spirito na nabago sa atin. Sino po ba dito naniniwala na we have the spirit? Hallelujah. It did not take with the physical. He was talking about our physical, no? Bagkus yung spiritual natin yung pinag-uusapan dito. There are a third part according to scriptures. By process of elimination, it has to be the part that a part of us that is changed. Our spirit man. Makikita po natin dito sa 1 Thessalonians 5:23. Sabi po dito,
And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord. So, pinapakita po dito na we have a body, we have a soul and spirit. Amen po. The body part, obvious naman po na yung body part natin, yun yung nakikita natin pag tumingin tayo sa salamin. Yun yung physical body natin. Makikita naman natin yung soul natin. For example, nakakaramdam to ng emotion eh. Pag may nagsabi sa'yo ng magagandang bagay, natutuwa tayo. Or pag nakakarinig tayo ng mga pangit, nalulungod tayo. That's our soul. Amen po. We all recognize that there is another part beyond that. We know that even though a person may physically touch you, they can touch our emotion, yung emotion natin. Most people are tuned with the physical soulish part, but according to Scripture, there's another part, which is in the spirit. Yung espiritu natin yung isang part that na nabago sa atin after na tinanggap natin yung salvation. Amen po. Ayan, the spirit is a part of us that is changed and that's after new salvation. The Spirit is the life-giving part. Sabi po sa James 2, verse 26, for as the body without the Spirit is dead, so faith without work. So nangangahulugan po dito na tayo po, pag wala po tayong Espiritu, wala po tayong buhay. So dahil buhay po tayo, ibig sabihin may Espiritu po sa atin. Amen po ba? It is where our life comes from. Sabi po dun sa Genesis, di ba po, nung create si Eva at si Adan, di ba, kumpleto na yon, pero hiningahan siya ng Panginoon. So, God created the physical body and the soulless person of Adan, then He breathed into him the breath of life. Kaya nagkaroon po ng buhay dahil dun sa hininga ng Lord. Actually, yung translation po nun sa Hebrew, ng breath is neshama, means spirit. So, spirito po yung binigay ng Lord nung hininga niya dun kay Adam. Kaya siya nagkaroon ng buhay. Amen po ba? So, actually, yung espiritu ng tao, yun yung buhay niya. Ang tao, merong katawan, merong soul, pero pag walang espiritu yung tao, wala siyang buhay. Amen po. Prior to salvation, before a person made a total commitment of their life, so that the Lord came unto them, the spirit within them was dead. Sabi sa Ephesians 2:16, and you hath quick made alive who were dead in trespasses and sins. So, yung binabanggit po dito, sabi sa Ephesians 2, di ba? Yung dead, hindi to physically. It didn't mean they would die physically, but spiritually. They would become separated from God. So the word that is speaking spiritually, it literally means separation. Nagkaroon ng separation. Di ba po kung maaalala natin, nung nagkasala si Eva tsaka si Adan, nung kinain nila yung bunga, nagkaroon ng separation sila sa Panginoon. Hindi naman sila namatay nung time na yon na kumain sila nun. Kasi sabi, di ba, sino mang kakain nun ay mamamatay. Pero nung oras na yun, nung kinain nila yun, hindi naman sila namatay physically, kundi nagkaroon lang ng separation. Yung spiritual nila namatay. Amen po ba? Ayan. The spirit is the part... Ay, hindi. In the same way, man was born physically with the spirit, soul, and body. When he is born again, he receives the Spirit of Christ. Sabi sa Galatians 4:6, ay, sorry, nawala yata ako. Okay. In the day that thou, the Spirit, that part of God, breathes into us, which actually gives lives and motivation, became separated. Sabi ko nga po kanina, di ba po, nung nagkasala si Eva at Adan, na-separate sila sa Panginoon. Yung buhay ng Lord, yung God's supernatural life ng Lord, yun yung na-separate sa Kanya. Yung holy, yung complete life, yung Zoe life, yun yung na-separate sa kanila.
When a person comes to the Lord, they receive a new spirit and are born again, which is the terminology used in John 3:5 po. Sorry, lumagpas na. Ayan. In John 3:5, the same way, man is born physically with his... sorry. In the same way, man is born physically with the spirit, soul, and body. He received the Spirit of Christ. Sa Galatia 4:6, sa John 3:5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, nung tumanggap po tayo sa Panginoon, binigyan niya tayo ng Espiritu. Actually, yung Spirit na binigay ng Lord sa atin, yun yung exact Spirit ni Jesus na binigay niya sa atin. Amen po ba? Kumbaga, nagkaroon yung Espiritu ng Diyos tsaka yung Espiritu natin, na pag-isa po yun. Binigay niya yung bagong Espiritu kasama ng Espiritu niya, kaya buhay yun sa atin. The rest of the Christian life, ito po. Nung tinanggap na natin po yung Espiritu ng Lord, nagkaroon na tayo ng bagong buhay, a new quality of life, a new identity, and a totally new person in spirit. The rest of our Christian life is learning in your soulish mental realm what was taking place in your spirit. The truth is, The truth is, 1/3 of our salvation is over when we receive Jesus Christ as our Lord. Our spirit became completely changed. It is the exact spirit. Yun nga po sinasabi ko, nung tinanggap po natin, kung ano po yung Espiritu ng Lord, yun din po yung napunta sa atin. Parehas na parehas po yun. Ano po ba yung meron doon sa Espiritu ng Lord? Meron yung love, joy, peace, and fullness of the presence of God. Yung Espiritu na yun, hindi na yun naglalak. Kumbaga, hindi na mababago hanggang sa eternity na yon. Yung Espiritu na yon na tinanggap natin sa Panginoon, complete yon. Amen po ba? Perfect. Sabi nga po. You are totally brand new person. Amen po ba? But until you get knowledge, you won't change. Kaya mahalaga din po na kamukha po nito, nag-aaral tayo ng salita ng Lord. Kasi hanggat hindi po natin nauunawaan kung sino talaga tayo sa harapan ng Lord, walang mababago sa atin. Amen po ba? Hindi natin malalaman kung ano meron yung Panginoon sa buhay natin. So, victory in Christian life comes when you are able to look in the Word, which is the Spirit and life. So, ngayon po, na nasa atin ng Panginoon, tingnan natin, sino ba tayo? Amen po ba? See who you are, see what God has done, ano ginawa ng Panginoon, and begin to believe it. Maniwala po tayo na may ginawa si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Ngayon, nasa Panginoon na tayo, we are complete. Kaya, kapatid, huwag mo minamaliit yung sarili mo dahil ang Lord yung gumawa nito sa iyo. Amen po ba? Kung ang Lord is mapagtagumpay din tayo. Amen po ba? Kung ang Lord malakas din tayo. Amen po ba? Dahil kamukhang-kamukha tayo ng Espiritu ng Panginoon. Sabi nga, di ba po, as He is, so are we in this world. Amen po ba? Praise God. So, summary ko po. So, yung nabago po dito sa atin, yung new creation, is hindi yung physical, hindi yung emotional, but yung spiritual natin. Amen po? Question na po tayo. Ayan. Question number 1. If anyone be in Christ, they are what? Sige, tignan po natin sa 2 Corinthians 5:17. Pwedeng pa-flash na lang po. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Number 2 po. What happened to all things? Sino po? Ay, ba't no?
No. Number 2 po. What happened to the old things? They are gone. So number 3, what things have become new? All things have become new. Number 4, what was your condition before you were born again or made alive? Sa Ephesians 2 verse 1, and you had quickened who were dead in trespasses and sin. Nawala. Number 5. Number 5 na ba? Ayan. Ayan yung kanina po. What was your condition before you were born or made alive? It was dead in trespasses and sin. What did God do for us while we were still dead in trespasses and sin? Tingnan natin sa Ephesians 2, verse 5. Even we were dead in sin, hath quickened us together with Christ. Made us alive together with Christ. How did God save us? Ano po? By His grace. Number 7, when you became born again, what 3 things happened to you? 1 Corinthians 6:11. Pwede pong pa-flash muna. Six verse 11. Sabi po doon, in such were some of you, ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus in the Spirit, and by the Spirit of God. Ayan. But you were... And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of our Lord Jesus. So ano pong sagot doon? Asan na? Number 7 po. Ayan, number 7. When you became born again, okay, ito yung kanina. Number 8, last question po. He that joined in us, he that is joined unto the Lord is blank with Him. Sige po, tingnan natin sa 2 Corinthians 6:17. Ay, 1 Corinthians 6:17 po. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen po. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po mga nakipag-isa na kay Kristo ay isang bagong nilalang na po. Amen po. Lagi po natin tatandaan na yung buhay po natin ngayon, yun na yung buhay ng Panginoong Jesus na nilalakaran natin. Amen po ba? At yung Espiritu na yun, ulitin ko po, complete. Amen po ba? Yung Espiritu na yun, matagumpay. Amen po ba? So, patuloy po natin i-enjoy yung buhay natin, yung buhay ng pagiging Kristiyano natin sa Panginoon. Wala na po tayong hahanapin pa
sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sige po, pray po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, nakasama ka namin at kailanman hindi mo kami iniiwan, oh God. Salamat, Lord, sa biyaya mo, Panginoon, na kami ay naligtas at nagkaroon kami ng tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Ang buhay namin, Lord, ay walang kabuluhan. Ngunit nung tinanggap ka namin, Panginoon, Lord, nagkaroon kami ng bagong buhay sa iyo, God. At alam namin yung buhay na ito ay buhay na matagumpay dahil kasama ka namin. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Jesus.